So, we start with, we call on our worship leaders and members to hear or lead our opening song. Tayo po ay manalangin at damhin ang sa
Panginoon. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O God. Nandito po kami sa banal na iyong templo. Lord Jesus, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan. Patnubayan mo kami sa bawat hakbang na aming gagawin sa araw-araw. Tulungan mo kami maiwasan ang mga di kanais-nais sa iyong harapan, Panginoon. Bagkus, ilid mo kami sa tamang landas para di kami magkasala. Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon, na manguna ka sa bawat isa, Panginoon, sa bawat tao dito sa mundo. Haplusin mo po ang mga leader ng bawat bansa na mag-lead ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw na, Panginoon, ang humawak sa aming mundo, Panginoon. Gawin mong payapa ang aming mundo, Panginoon. Haplusin mo ang mga leader, Panginoon. Pagkapuspusin mo sila ng iyong kabanalan, na itigil na nila ang kaguluhan, na hindi mangibabaw ang kanilang sariling interes, bagkus ikabubuti ng sangkatauhan at sanlibutan. Salamat, O Diyos, sa iyong gagawin. Lord, our pastor, God, may parating sana. Tulungan mo siyang may parating ang mga banal na iyong mensahe, Panginoon, upang may pamuhay namin ang iyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, tinatawagan ko ang worship leaders na i-lead ang ating pag-worship upang alipin ang ating Panginoon. So, praise God po, no? Bago po ako mag-start, gusto ko lang po sabihin na napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Kaya dapat po, alam naman po natin, bawat isa sa atin na kung gaano kabuti ang Panginoon sa mga buhay natin. Kung paano niya provide yung mga pangangailangan natin. At yung mga time na akala mo wala ka ng pag-asa, kasi hindi mo alam ano yung gagawin. Siya na yung nagsisilbing pag-asa. Kaya karapat dapat ang ating Panginoon na papurihan at sambahin. Thank you.
praise you. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. You are good. You are good. You are good. You are good.
I was lost, but he brought me home is love for me. The sun sets home is breathing.
thank you. We thank you for the joy, for the strength, for the anointing, for the Holy Spirit that you give us. We all know that we are nothing without you. That is why we are here, to offer you praises in worship. Please fill our heart with your gracious love and mercy. You are our God who accepts us. You are the God of all. And we adore you for that, Jesus. So we will raise hallelujah and praise your name, because you are the only God. Thank you, worship leaders, sa binigay na talent sa inyo ng Diyos na ginagamit kayo ng Panginoon at sa mga top leaders. So, pupunta na tayo sa offertory. May I call on Sister Maricel to lead us in our offering. Isang napakaganda na pagpalang umaga po sa ating lahat. So, happy Easter Sunday po. So now it's time to bring back again what is due to our God, our tithes and offerings. So naniniwala po na kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon when it comes to our finances. Tama po ba? Amen po ba? The Lord always provided all the things that we need. So why worry when we knew that He is the source of everything? Sa Kanya galing lahat. Amen? He knew kung ano ang kinakailangan natin in every aspects of our life. It can be through our finances, health, emotional stability, or even emotional support. He knew our needs, He heard our prayers, and surely He will answer our prayers. So, nag-provide ang ating Panginoon noon, tiyak na mag-provide pa rin ang ating Panginoon sa kasalukuyan. We are all aware sa crisis na kinakaharap natin ngayon. Lahat tayo affected since we are all consumers. Nagsisitaasan ng mga bilihin, may mga bills tayo binabayaran. But the question is, kahit dumadaan tayo sa crisis, what is our top priority in our finances? So let us assess ourselves. Tingnan natin kung pina-priority pa rin ba natin ang kaharian ng ating Panginoon. So kapag nababalik tayo ng ikapon natin, we are simply saying, God first. That Lord, up until now, ibibigay ko pa rin ang nararapat sa iyo because you are the Lord of all. My brothers and sisters in Christ, huwag nating isantagi ang pagbabalik ng ating kapo para sa kanyang kaharian. Huwag nating i-compromise ang pagbabalik natin ng kapo natin. Let us still obey His commandment. As it says in the Bible, we are commanded to give that 10
portion of our income. It's our way of acknowledging God's ownership of all our wealth. Yes, it is paid with money, but more importantly, it is paid with faith and trust. Amen? So I want to share a Bible verse sa inyo at naniniwala ko familiar tayo dito. So sabi sa Leviticus 27 verse 30, "A tithe of everything from the land, whether rain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord." So this verse reminds us na lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoon. At sabi pa sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today." Sabi dyan, as it is today. So up until now. Okay. Although we are in different season, syempre, meron mga nag-aaral pa, yung iba meron mga work, yung iba naman is still praying and waiting doon sa trabaho ibibigay ng ating Panginoon. But, church, God is never too late. And God is true to His words. He will give us the ability to produce wealth. So, inaanyayahan ko po ang lahat na magbigay ng nararapat para sa ating Panginoon. Cause you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tayong lahat ay umupo at manalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba namin ang iyong tatlong na pangalan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Ikaw at Hari ng mga Hari. Ikaw ang Diyos noon at ngayon, Lord God. Lord God, we thank you for this day, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Lord God, narito po ang ikapo ng iyong mga anak, Panginoon, ang aming mga handog, Panginoon. Lord God, dalangin po namin na basbasan mo nawa ito, Panginoon. Gamitin sa iyong iglesia, Panginoon. Lord God, i-bless mo ang bawat isa na narito, Panginoon. Turuan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon,
magbigay ng nararapat para sa iyo, ng may kagalahan sa puso, Panginoon. Lord God, bless our finances, Lord God. I-bless mo, Panginoon, lahat ng mga hinahawakan ng iyong mga anak, lahat ng pinagkakitahan ng iyong mga anak, Panginoon. Lord God, dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy mo pagpalain ang iyong mga anak ng siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. In Jesus' name we pray. Truly na lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. Ang ating kalakasan, ang ating talino, wisdom na nanggagaling sa Diyos. So, dapat natin ipagpasalamat. Kung ano ang meron tayo, yan ay bigay ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. So, we are thankful and grateful kasi andito tayo na tinawag ng Panginoon na magpuri palagi sa Kanya. So, next is, i-welcome natin ang ating mga kapatiran na sa pamamagitan ng pagyakap or pag-shake hands. Welcome po sa mga kapatid na bago dito. Hindi ko man alam kung sino po kayo, pero sana hindi ito yung una, kundi patuloy kayong pupunta dito sa templo ng ating Panginoon.
nagpaswal lang ako. At ganun din, salamat sa Diyos. Kung anong meron ako, galing sa Diyos. Wala akong ipagmamalaki kundi galing lahat sa Diyos. Kung ano yung, kung malakas ka, di ba? Ang Diyos ang nagbigay. Kung buhay ka pa, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng haba ng buhay kasi siya ang nagbigay ng iyong buhay. So, wala tayong may pagmamalaki kundi magpasalamat lang sa Diyos. Magpasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos. Kasi wala naman tayong ano kundi yun lahat ay ibinibigay ng Diyos. Kung ano yung talent mo, yun ay bigay ng Diyos. Kung matalino ka, bigay ng Diyos. Kung malakas ka pa, yan ay bigay ng Diyos. So, lahat tayo magpasalamat sa Diyos. At sa ngayon, tatawagin ko na po ang ating mahal na pastor, Pastor David T. Aguya. Ay ipaparating sa atin. Masanto siya kabosan at siya namin. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga bisita na parang ngayon lang nakita ay purihin ng Diyos sa buhay ninyo. Welcome po kayo sa tahanang ito ng ating Panginoon. Sa mga kapatid na medyo matagal-tagal na nakita, nagbakasyon, purihin ng Diyos. Dahil ngayon ay nakasama namin kayo maglingkod sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat katulad ni Madam Marlita yung sinabi niya na lahat ng bagay ay pasalamatan natin ang Diyos. Pinupuri ko rin ng Panginoon, pinapasalamatan sa kabutihan niya. Kasi akala ko hindi ko maituwid yung paglakad ko. Hindi ko alam kung may nakahalata pero pinipilit kong hindi ipasahalata na malapit ng mag-senior. Kasi kanina, actually kahapon, kondisyon ako. Okay naman ako, nakapagpahinga. And then, nung naayos ko na lahat, pati message ko, sabi ko sa apo ko, Celestine, punta tayo doon sa Daang Kongkong. Sabi ko, at mag-jogging tayo. May hindi, pupunta ako kila Papo, sabi niya. Ay, sige, ako na lang. Kaya pumunta ako, medyo malapit ng magtakip silim. Nag-jogging ako mula doon sa dulo ng lupa nila Madam Marlita, lupa. Iniwan ko yung motor doon. And then hanggang doon sa dulo. And then bumalik ako. Tapos bumalik ulit. Medyo mahaba na rin yon. Tapos nag-push up. Ang daming ginawa. Pero kanina, parang napagod ako kasi bumangon ako alas 4. Pero pagbukas ko ng pintuan, dahil alas 4 ang usapan namin ng mga nagde-devotion, binuksan ko, pero humiga ako doon sa, yung higaan doon sa baba. Pero nakatulog ako, yung pala dumating na si Marjade. Kaya mag-aalasing ko na nung nakita ko wala siyang kasama, kaya bumangon ako. Medyo napagod doon sa ginawa kong exercise. Kasi pinipilit na maging forever young, pero malapit ng maging yang-yangan. At kanina, habang naglilinis, natapos ko na halos lahat, pero nung nandun ako sa may parking, pagyuko ko, biglang sumakit na hindi ko na maiunat talaga. Sobrang masakit. Pipilitin ko masakit. Kaya iba na yung paglakad ko kanina hanggang sa naligo. Pero purihin ng Diyos, sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi medyo masakit. Naghahanap ako ng salumpas kasi ang kaibigan daw ng mga senior ay salumpas. Hindi ko naman mahanap si salumpas. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi tatayo ako at saka doon sa hanggang Katuray, sabi ko. Pero salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Bagamat medyo may mga pagkakataon talaga na nanghihina ang katawan, pero salamat dahil sa biyaya ng Panginoon, patuloy pa rin tayo na nakakakilos, binibigyan niya tayo ng lakas para magpatuloy na sumamba at maglingkod sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon.
Ngayon mga kapatid ay Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Kaya ang mensahe ngayon sa umagang ito ay patungkol po sa mensahe ng krus na matatagpuan po natin sa aklat ng Pilipos. Pilipos, Kabanatang 2, talatang 2 hanggang 8. Sabi po diyan, sa wikang Tagalog na ang bersyon ay ang salita ng Diyos, kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at tayo'y manalangin sa Diyos. Kataas-taas ang Diyos, aming pong kinikilala na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na dapat pag-alayan ng lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba ng iyong mga nilikha. Panginoon, itinataas ka namin sa umagang ito. Pinaparangalan ka namin. Pinapapurihan ka namin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, salamat muli sa buhay na naman na ipinagkaloob nyo sa amin. Maging sa kalakasan at pagkakataon na kami po ay idinako mo sa lugar na ito upang makinig ng iyong mga salita. Panginoon, salamat sa iyong mga salita mo na aming nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hiling po namin sa iyo na patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, mangusap po kayo. Kumilos kayo at huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Kung babalikan natin yung binasa natin na teksto sa Pilipos, Kabanatang 2, talatang 2 hanggang 8, may mga naka-underline po doon. At doon ko kinuha yung mga subdivision ko. Sabi doon, magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Magkasundot, magmahalan, magkaisa sa isip at layunin. Sa verse 4, sabi diyan, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Tulad ng ginawa ng Panginoon, hindi ang sarili niyang kapakanan yung tinignan niya, kundi yung kapakanan natin para tayo'y maligtas. At sa talatang 8, sabi diyan, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya sa ating pong teksto sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 2, talatang 2 hanggang 8, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang ang mensahe ng krus. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo nung siya po ay sumulat sa church ng Pilipos. Inilarawan niya yung ginawa ng Panginoon kung sino siya
Ano ba yung ginawa niya sa krus, mga kapatid? Kaya nga, napakahalaga, mga kapatid, na malaman po natin. Tamang-tama yung sinabi ng ating MC na napakahalaga yung pagpapakumbaba. Na kahit meron tayo nang wala ang iba or matalino tayo o marunong tayo kaysa sa iba, napakahalaga pa rin yung salitang pagpapakumbaba. Inilarawan ng Panginoong Hesukristo kung papaano po siya nagpakumbaba. Na bagamat siya ay Diyos, hindi daw niya ipinagpilitan yung pagiging kapantay ng Diyos na dapat panghawakan. Pero ibinaba niya ang kanyang sarili. Inialay niya ang kanyang buhay at maging sa kamatayan sa krus. Ang mensahe ng krus. Una, mga kapatid, ang mensahe ng krus ay pagkakasundo. Pagkakasundo. Ang mundo natin, kasama ito doon sa prayer ng ating MC, napakagulo. Napakagulo. Mulat sa Paul, kung babalikan natin ang creation, ang history ng Israel at ang kanyang mga karatig bansa o mga kalapit na bayan ay mulat sa Paul, grabe na yung awayan. Pero kung ititrace natin yung history ng tao, sa totoo lang, magkakapatid lahat. Kasi iisa ang pinanggalingan natin, iisa ang pinagmulan natin. Ang ama natin ay si Adan at saka si Eva. Tapos, sa totoo lang, ang mga Israelita, maging ang mga Palestinian, ay puro anak ni Abraham. Nagmula sa iisang tao, iisang lahi. Pero bakit? Walang pagkakasundo. Walang pagkakasundo. Mga kapatid, napakahalaga ito. Maging dahil sa gulo na nangyayari, dahil sa gulo na ang dahilan ay hindi magkasundo yung mga makapangyarihang mga bansa, pati tayo tuloy ay apektado. Mga kapatid, ito po yung mensahe ng krus. Pagkakasundo. Dapat ang mga tao ay magkasundo. Kung minsan, pati sa pamilya, hindi magkasundo. Sa church, kung minsan. Pero salamat sa Diyos kasi ang Balangay Church ay laging nagkakasundo. Mahalaga ito, mga kapatid. Sa Roma, Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 11, sabi po diyan, nang wala na tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit na noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. At ngayon, itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Assurance po yan. Kasiguruhan, katiyakan. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Dahil kay Kristo, dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa krus. Sa verse 10, sabi diyan, dati kaaway tayo ng Diyos. Kaaway. Alam niyo naman, yung kaaway, di ba? Hindi magkasundo yan. Pero alam niyo ba, salamat sa Diyos. Alam niyo kung paiiralin lang ng Panginoon yung galit niya? Kung babalikan natin ang mga Israelita nung sila po ay iligtas mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, alam naman natin kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang mga himala.
bago sila umalis. At nung sila'y nasa daan na, ang daming himala. Nakita nila yung kamay ng Diyos kung papaano kumilos. Pero alam niyo, ginalit pa rin nila ang Diyos. Kaya dumating sa punto na nagalit ang Diyos. Alam niyo ba na kapag, di ba may mga pagsalitang kaaway, di ba galit ka? Pagkaaway mo, galit ka. Alam niyo ba na may mga pagkakataon na bumuka ang lupa para mahulog yung mga taong kaaway ng Diyos? Yung mga matitigas ang ulo. Kasi kung bakit nagalit ang Diyos, ang dami ng himala. Nung panahon na wala silang makain, pinakain sila ng Diyos. Nung panahon na wala silang mainom, pinainom sila ng Diyos. At nung panahon na nasa panganib na yung kanilang buhay, iningatan sila ng Diyos. Pero matigas pa rin ang kanilang ulo. Anong ginagawa ng Diyos sa mga kaaway niya, di ba? Nagpadala ang Panginoon ng mga ahas para tuklawin sila, yung mga matitigas ang ulo. Alam niyo ba na ganun din tayo? Dati kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan na ginagawa natin. Pero ang ganda, yung sinabi dito, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, ito po yung mensahe ng krus. Tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin, na ibalik yung dating kaaway, yung dating magkaaway, na ibalik na may pagkakasundo. At ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Na ibalik, na ipagkasundo tayo. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Yung buhay na yun yung ibinuwis ng Panginoon sa atin na mapaparusahan sana tayo. Pero mayroong tumanggap ng parusang dapat sanay sa atin. Yung parusang dapat sanay tayo ang dumanas. Tayo ang magdusa, mayroong nagdusa para sa atin. Kaya dahil sa ginawa ng Panginoon na ipagkasundo niya tayo. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, alam niyo ba na ang Panginoon, ang tahanan niya ay langit? Ang layo ng agwat natin sa lupa. Tayo'y nandito sa lupa. Ang Panginoon nandoon. Pero yung napakalayong distansya dahil sa kasalanan, mayroong galing sa langit yung bugtong na anyak na naog dito sa lupa. At dahil sa krus, kamatayan sa krus, di ba? Mula sa langit, tao Diyos, namatay siya sa krus. Siya yung mediator, siya yung tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Kaya nga, naipagkasundo. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. At ang maganda, mga kapatid, kaya napakaganda yung mensahe ng krus. Ang maganda, ang Diyos, hindi na niya tinitignan yung kasalanan natin. Pinuran na sa kanyang isipan. Dahil sa dugo ng Panginoon na dumanak, umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naibalik yung magandang relasyon natin sa Diyos. Dati, kaaway, ngayon, may sinabi siya doon tinanggap na niya tayong mga kaibigan. Wow. Dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Alam nyo, grabe ang Diyos pa ang gumawa ng paraan. Ang Diyos pa ang gumawa ng paraan. Kung pag-aralan natin mga kapatid, grabe ang Diyos kong magmahal. Grabe ang Diyos kong magmahal. Pangalawa, doon na tayo papunta. Pagmamahalan. Pagmamahalan.
ang isa na mensahe ng krus ay pagmamahalan, aruan. Sa unang Juan, kabanatang 4, talatang 8 hanggang 11, ang sinumang umiibig sa kanyang kapwa, ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa talatang 10, sabi diyan, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Akuin. Ang hirap kayang umako sa kasalanang hindi mo ginawa. Mahirap yun. Pagbabayaran mo yung kasalanang hindi mo ginawa. Sa totoo lang, talagang grabe parang walang hustisya sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pilato, wala akong matagpuang kasalanan ng taong yan. Pero ang tao na makasalanan, sila pa yung nagsabi na ipako siya sa krus. Tapos ang hiniling pang palayain yung makasalanan. Pero grabe ang Diyos kung magmahal. Grabe ang Diyos kung magmahal. Kanina, yung sabi ko sa inyo, balikan natin yung creation. Mahal ng Diyos ang tao. Alam niyo ba na bago tayo nilikha niya ang lahat ng bagay? Alam niya yung ikaliligaya natin. Alam niya yung kailangan natin. Alam niya kung saan tayo maligaya. Kaya, inihanda ng Diyos ang lahat ng kailangan natin dahil yun ang ikaliligaya natin. Material na bagay. Kaya hinanda niya lahat bago tayo likhain. Inuna niya yung pangangailangan natin bago tayo na mangangailangan. Nung nakahanda na, saka inilagay ang tao. Saka inilagay ang tao. Hindi lang yon. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, pinapasyalan ng Diyos ang tao para kausapin. Kasi ang tao malungkutin, kaya kailangan niyan laging mayroong kausap. Kaya nauso yung marites dahil ang sarap daw magmarites. Pinapasyalan sila ng Diyos, kinakausap. Pero nagkasala ang tao. Tingnan niyo yung pagmamahal ng Diyos. Nung nagkasala ang tao, dahil sa kasalanan ng hindi pagsunod, disobedience, kasi ang sabi ng Panginoon, makakain nyo lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang doon sa punong kahoy na nasa gitna. Huwag na huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na yon. Pero kinain nila. Nagkasala sila, kaya pinalabas. Kasi lahat ng kasalanan, mayroong consequence. Pinalabas sila. Pero ito yung grace ng Lord. Nung sila nagkasala, doon nabuksan yung kanilang isipan na hubot-hubad sila. Kaya kumuha sila ng malalaking dahon, hindi ko alam, hindi naman sinabi, basta dahon, abyang, kasi abyang pwede naman pantakip, di ba? Nansaman, yung abyang, pantatakukutaydok, di ba? Pan-aatkin. Pero hindi hinayaan ng Diyos na lalabas sila na mayroon silang kahihiyan. Alam mo ginawa ng Diyos? Ginawan sila ng Panginoon ng damit mula sa balat ng tupa. Anong mensahe doon? Grasya ng Diyos. Grace. Siyempre, pag kumuha ka ng balat, anong gagawin mo? Papatayin mo yung tupa, kakatayin mo. Pag pinatay mo yung tupa, siyempre lalabas ang dugo. Yun din ang simbolo ng kaligtasan. Dinamitan sila ng Panginoon.
Tinamitan sila ng Panginoon. Alam nyo ba na ang mensahe doon, ganon din tayo. Makasalanan tayo, mapapahamak tayo. Pero dahil sa dugo ng kordero, ang Panginoon, yung kordero na walang kasalanan, inialay yung kanyang buhay, yung kanyang dugo, para tayo ay mapatawad. Dahil, di ba pag Lenten season, walang palabas sa mga TV, mahilig si pastora na para malibang, nanonood siya, napanood niya yung Moses, yung Ten Commandments, napanood niya yung maraming napanood. Tapos ipinakita yung Passover of the Lamb, di ba? Sabi ng Diyos, lagyan niyo ng dugo yung pintuan, yung hamba ng bahay kasi para lalampasan ng anghel ng kamatayan. Dahil sumunod sila sa utos na yon na sinabi ni Moises, nilagyan. Kaya nilampasan sila. Pero yung mga taga-Ehipto na hindi nagpahid, namatay ang panganay na anak. Lahat, maski hayop. Anong simbolo doon? Napakahalaga ng dugo. Kaya nga nilampasan sila dahil doon sa dugo ng kordero. Ganon din tayo. Dahil sa dugo ng Panginoon. Yung kaparusahan, yung kamatayan, yung eternal death, lalampasan na tayo dahil sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. Pinatawad tayo. Sabi rito, at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Napatawad na tayo. Sa verse 11, sabi niya, mga minamahal, kung ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Pagmamahal, pag-ibig. Ganun magmahal ang Diyos. Sabi niya, kung ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, grabe ang Diyos kung magmahal. Doon sa unang tao si Adan at saka si Eva, ipinaramdam pa rin niya yung kanyang pagmamahal sa kabila ng nagkasala sila. Tinamitan sila ng Panginoon. Dumadami ang tao. Nung panahon ni Noe, tignan niyo yung pagmamahal ng Diyos. Sobrang talamak ang kasalanan ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, nagsisisi ako kung bakit nilalang ko pa ang tao. Nagsisisi ako kung bakit nilalang ko pa ang tao. Alam niyo minsan, nung binasa ko yon, umiyak ako na binabasa ko. Sabi ko, Lord, naging tao ako. Nagsisisi ka ba na naging tao ako, Panginoon? Yung bang, inano ko yun? Di ko alam kung natanong na ni Sister Jane, natanong ni Jeff, natanong ni Marjade. Nagsisisi ka ba, Panginoon, kung bakit nilalang mo ako? Mga kapatid, pinarusahan ng Diyos ang mundo dahil sa kasamaan. Pero dahil sa pagmamahal, iniligtas niya yung mga masusunurin niyang anak. Yung hindi nagsasawang naglilingkod sa Diyos. Sino yun? Si Noe at ang kanyang pamilya. Di ba? Naligtas sila. Yung barko, sumisimbolo yon ng kaligtasan. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Kanina, sa devotion namin ni Marjade, ang tinalakay namin nung sinunog ng Diyos, yung Sodoma at saka Gomora. Nung pinuntahan ng anghel ng Panginoon si Lot para maligtas. Siya lang at ang kanyang pamilya. Dahil mahal sila ng Panginoon. Dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya nga sabi ko doon ito yung highlights eh. Pag nangako ang Diyos sa atin, kapag pinahal tayo ng Diyos, hindi lang tayo, makikinabang pati ang ating mga anak, pati ang ating mga kamag-anak. Actually, ang pinangakuan si Abraham, pero inalala ng Diyos maski yung kanyang pamangkin na si Lot. Kaya hindi sila namatay. Pagmamahal pa rin ng Diyos yun. Actually, nung sunugin, yung paulanan ng apoy at asopre ang Sodoma at Gomora, sinabi ng Panginoon yun kay Abraham. Alam ni Abraham,
Panginoon, kung mayroon bang matuwid na 50, itutuloy mo pa ba yung gagawin mo na pagtupok ng Sodoma at Gomora? Sabi ng Panginoon, hindi ko itutuloy. Pwede pa bang magtanong, Panginoon, paano kung 45 lang? Itutuloy nyo pa ba? Hindi ko pa rin itutuloy. Pasensya na kayo, Panginoon, pero pwede pa bang magtanong ulit? Paano kung 40 lang? Paano kung, dire-diretso yun, paano kung 30 lang? Hindi ko itutuloy. Paano kung 20 lang? Hindi ko itutuloy. Paano kung 10 lang? Hindi ko pa rin itutuloy. Ang lakas ng loob ni Abraham na magtanong sa Diyos. Kasi itinuring siyang kaibigan eh. Di ba pag kaibigan, nasasabi mo yung problema mo, nakakausap mo siya na ang ganda kayang makipagrelasyon sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot, wala pong 10. 4 lang ang matuwid. Pero ang nakakalungkot, si Lot, ang kanyang asawa, at saka ang kanyang 2 anak na babae. 4 lang. Itinuloy. Pero ang nakakalungkot, doon sa 4, naiwan pa yung isa. Kasi ang bilin, huwag kayong lilingon. Pinayaman na si Lot doon, pinagpala na, napakayaman niya. Pero yung asawa niya, nanghinayang doon sa kayamanan na naiiwan niya. Mayroon ba ditong nanghihinayang pag magkagulo? Pag dumating na yung end time, dumating na talaga yung panahon, kasi biblical. Naiwan siya. Pero mga kapatid, kung babalik-balikan natin mula umpisa hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo, laging ipinapadama ng Diyos, di ba? Ang kanyang pagmamahal, maski kay Jonas, di ba sinabi niya? Nung nakaraan lang, maski ang Ninibe na napakasama, pero nung nagbalik loob sila, pinatawad sila ng Panginoon, minahal sila ng Panginoon. Kaya nagalit si Jonas. Pero sabi ng Panginoon, bakit mo hindi tinuloy? Alam niyo sabi ng Lord nung nag-uusap silang Jonas, matitiis ko ba na may nakatirang 150,000 na tao maliban sa mga hayop na nagbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad? Matitiis ko ba na patayin at sirain? Kasi ang Diyos may puso, maaro, mapagmahal. Yan po yung mensahe ng krus. Minahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Panginoon kahit hindi tayo kaibig-ibig. Inibig niya tayo. Kahit na hindi tayo dapat mahalin. Pero minahal pa rin niya tayo ng walang pasubali. Walang kapantay. Walang pag-aalinlangan. Pangatlo, mga kapatid, ang mensahe ng krus ay hindi lang pagkakasundo, hindi lang pagmamahal, kundi pagkakaisa. Pagkakaisa, pangkakasakay. Sa Juan Kabanatang 17, talatang 21 hanggang 22, sabi diyan, idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa, gaya natin. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin, para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Hinigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa katulad natin. Ito yung panalangin ng Panginoon sa Diyos bago siya babalik sa langit. Pagkakaisa. Napakahalaga ito, mga kapatid. Pang-apat na mensahe ng krus ay pagpaparaya. Pagpaparaya. Pilipos, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 8. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba.
Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Grabe ano? Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Ang mensahe ng krus, tinuturuan niya tayo na dapat marunong tayong magparaya. Ang salitang pagpaparaya, ito yung kahit na sanay para sa iyo na, pero gagawin mo pa rin para sa kapakanan ng iba. Mahirap ito, pero ang Panginoon mismo ginawa niya para sa atin. Alam niyo ba na nung dumating na yung panahon, malapit nang matupad na siya ay ipako sa krus, huhulihin, ipapako sa krus, nanalangin siya doon sa garden ng Gethsemane. Ang panalangin ng Panginoon, sabi niya, Ama, kung maaari ay ilayo mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Kasi tao siya nung panahon na yun. Nasasaktan din. Alam niyang kakaharapin niya. Alam niya yung hirap. Biro mo yung mamamatay ka. Kaya sabi niya, kung maaari, ilayo mo sa akin itong saro ng paghihirap. Pero, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Pagpaparaya. Ito yung titignan mo ang kapakanan ng iba bago sa'yo. Mahirap at napakahirap. Pero, kailangan. Ito yung mensahe ng krus, mga kapatid. Pagkakasundo, pagmamahalan, pagkakaisa, at pagpaparaya. Hiniling kong tayong lahat ay tumayo. Musician. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Dahil binigyan tayo ng pagkakataong muli para ipagdiwang ang linggo ng pagkabuhay. Naganap na, tapos na. Celebration lang. Pag-aalala lang natin. At salamat sa mensahe ng krus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe ng krus. Pagkakasundo. Lord, ipinakita mo, Panginoon, kayo po ang gumawa ng paraan para kami na dati kaaway mo, pagkasalanan, hindi sumusunod sa iyo, pero ikaw pa rin ang umabot sa amin. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng aming Panginoong Jesucristo, kami ay naipagkasundo sa iyo, Panginoon. Salamat sa dakilang pagmamahal mo. Dahil sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, isinakripisyo ng aming Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa amin. Salamat sa pagtuturo mo sa amin na kami magkaisa, katulad ng sa iyo, Panginoon. At salamat dahil itinuro mo sa amin yung salitang pagpaparaya.
Na huwag lang yung sarili namin kapakanan ang tingnan namin, kundi ang kapakanan din ng iba. Kung minsan mahirap, Panginoon, pero kailangan, tulad ng ginawa mo, nagparaya ka para sa amin. Minahal mo kami, Panginoon, sa kabila ng lahat ng nagawa naming kasalanan. Minahal mo kami, pinatawad mo kami. Lord, thank you. Salamat. Pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ang mensahe ng krus, hindi namin makalimutan ito sa ginawa mong pagsasakripisyo sa amin. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Ngayon, mga kapatid, ay Communion Sunday. Dahil sa linggo ng pagkabuhay, alalahanin natin ang banal na komunyon. Kaya tinatawagan ko po yung mga kapatid natin na magsaserve ng komunyon. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dahil ngayon, nabigyan kami ng pagkakataon para ipagdiwang ang linggo ng pagkabuhay. Ang ginawa mong pagliligtas sa sangkatauhan. Lord, salamat po. Dahil sa iyong pagkamatay sa krus, inilarawan mo, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal sa kabila ng marami kaming nagawang kasalanan, matitigas ang aming ulo, hindi ka namin sinusunod, pero minahal mo pa rin kami. Lord, salamat po. Salamat. Panginoon, sa aming pag-alala sa iyong ginawang pagliligtas, ngayon, Panginoon, katulad ng iyong kautusan, naririto po ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan, na nadurungan ng kamay-luray, tumanggap ng maraming hirap at pasakit, na kami sana ang magdusa, kami sana ang magdanas, pero inako mo para sa amin. Ikaw ang nagparaya para sa amin dahil sa pagmamahal mo sa amin. Bago namin tanggapin ang tinapay at kupa, Panginoon, saliksikin mo ang buhay namin. Tingnan mo ang laman ng aming puso at isipan. Ano man ang makita mong karumihan, kasalanan, mga bagay-bagay na hindi po naaayon sa iyong kalooban, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, patawad. Linisin mo kami ng lupa ng dugo, mula-ulo hanggang talambagan. Salamat, alam na po namin, Panginoon, na karapat-dapat na po kaming tumanggap ng banal na komunyon. Pagpalain mo ang tinapay na ito, hindi lang magsilbing kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan, kundi ang aming espiritual na buhay. Naririto rin ang kupa na nagsisimbolo ng iyong dugo, na dumanak at umagos doon sa krus, na sa pamamagitan ng dugo mong dumanak, ikaw, Panginoon, ay namatay. Pero sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Na kung kami ay sasampalatayan sa iyo, Panginoon, meron kaming buhay na walang hanggan. Dahil sa iyong pagkabuhay, kami ay mabubuhay muli. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo ang tinapay, pagpalain mo ang buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. I-distribute po, mga kapatid, yung tinapay at kupa. Kumuha kayo ng tig-iisa. Huwag mo nang kakainin at iinumin dahil sabay-sabay po natin nakakainin at iinumin pagkatapos natin basahin ang salita ng Diyos. Oh,
sa inyo. Noong gabing treasury ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Kainin natin ang tinapay. Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Inumin natin ang dugo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay dumako sa pagwakas ng panalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa mensahe ng Diyos. Salamat sa dakilang pagmamahal mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpaparaya. Salamat dahil naibalik yung magandang relasyon namin sa iyo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak na naririto. Maging yung mga kapatiran namin na nasa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar. Panginoon, pati yung mga kapatiran namin na nanonood online, bless them, O God. Pagpalain mo kami, pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan mo kami, Panginoon. Lord, grabe po ang nangyayari sa aming mundo, lalo na sa tensyon sa gitnang silangan. Katulad ng mensahe ng Lord, pagkakasundo. Lord, kumilos ka, Panginoon, na nawa magkasundo ang kabilang panig. Na huwag lang ang sarili nilang kapakanan ang tignan nila, kundi ang kapakanan din ng iba. Katulad ng sinabi ko sa iyong salita, marami nang apektado, marami nang naapektuhan. Lord, kumilos po kayo. Kayo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hawak niyo ang lahat ng bagay. Hawak niyo ang buong mundo. Hawak niyo maging ang buhay ng tao. Lord, ipaunawa mo sa mga namumuno sa iba't ibang mga bansa. Nanawa, Panginoon, tignan ka nila. Magpakumbaba sila sa iyong harapan, Panginoon. At pairalin ang kapayapaan, pagkakasundo, pagkakaisa, pagmamahalan, at pagpaparaya. Salamat, maraming salamat. Sa panibagong linggo na naman ng buhay namin, ingatan mo kami, protektahan mo kami, tulungan mo kami, pagpalain mo ang bawat isa. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless you. Announcement lang po. Maiwan po yung mga kasali po sa workshop. May orientation kami today after the service po. Lahat po ng youth maiwan. Thank you po. Atin kong maling awitan ng ating Panginoon. How will I begin to stand?
So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Amy Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Amy's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well,